Sa totoo po, kahit mahal ang bigas, binabarat pa rin yung mga magsasaka natin. Exactly. Idirekta nyo na yung tulong sa kanila. Marcos Jr. nagpapatupad ng 60 araw na suspensyon sa rice importation. Uy, nagdadrama. Inotos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 60 araw na suspensyon ng rice importasyon simula Setyembre 1 upang protektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa pagbagsak ng presyo ng palay. Ang hakbang ay inirekomenda ng Department of Agriculture at layunin patatagin ang presyo ng lokal na ani. Ayon sa Department of Agriculture, ang suspensyon ay napapanahon lalo't na palapit na ang anihan ngayong Setyembre, Oktubre. Gagamitin din ng ahensya ang 2 buwan para pag-aralan ang epekto nito sa merkado. Hindi pa pinag-uusapan ang pagtaas ng taripa sa imported rice. Pero maaaring isunod ito kung kinakailangan. Suportado ng ilang mambabatas ang desisyon, ngunit kwestiyon ito ng ilang grupo gaya ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Ayon sa kanila, hindi nito tunay na matutulungan ang mga magsasaka dahil maaari parang i-advance o i-delay ng importers ang kanilang shipments at puno na rin ang mga bodega. Hinimok nilang itaas na lamang ang rice import tariffs upang mas maprotektahan ang lokal na industriya at maiwasan ang pagdagsa ng murang imported na bigas. Ito po yung katanungan. Sang-ayon ka ba sa desisyon ni Pangulong Marcos na pansamantalang ipatigil ang pag-angkat ng bigas sa loob ng 60 araw upang matulungan ang mga lokal na magsasaka, partner Badong? Ako, hindi ko maunawaan kung paano matutulungan yung mga lokal na kasi magsasaka daw eh. Hindi ka mag-import pero tutulungan mo yung magsasaka. Ang magsasaka, binabarat pa rin yung palay nila. Yun yung problema ng mga magsasaka, hindi naman yung kung ano-anong. Kasi ang sinasabi nila, market, di ba? Pag marami, pag nag-import tayo, dadami yung supply sa market, mas mahal, magmumura yung bigas. Wala naman pong kinalaman yung mga magsasaka natin sa merkado. Sa totoo po, kahit mahal ang bigas, binabarat pa rin yung mga magsasaka natin. Idirekta nyo na yung tulong sa kanila. Yung mga magsasaka na mismo yung tulungan natin. Bigyan ninyo, gusto nyo talagang tulungan na magsaka natin, bigyan ninyo ng mga binhi na abono libre. Bigyan nyo ng abono na libre. Bigyan ninyo ng mga pera na libre. Hindi po yung mga totoo lang, may makikinabang ba niyan? Meron, pero hindi po magsaka. Ang makikinabang niyan yung mga negosyante rin ng bigas. Kasi hindi nila papapasukin. Ibig sabihin, konti lang yung supply ng bigas dito, mananatili pong mataas yung presyo ng bigas. Sino po yung makikinabang pag mataas ang presyo? Yung mga nagtitinda ng bigas, yung mga negosyante ng bigas, binili nila ng mura sa mga magsaka, bebenta nila ng mahal dahil walang kompetisyon galing sa ibang bansa. Kita po sila ngayon. Gusto nyo yung direkta nyo sa magsaka. Bigyan ng binhi, traktora, at saka abono. Partner. Puhunan. Partner, ka-PL. Partner, no, kung iisipin mo, napakaganda sana ng plano ni Marcos na ipatigil muna ang importasyon ng mga bigas, no, ang pagpasok ng mga bigas dito sa ating bansa para matulungan daw etong ating mga magsasaka, partner. Pero ang tanong, partner, hindi ba tayo kakapusin sa bigas? Kasi tulad ng sinabi ni partner Badong, na wala namang direktang itinutulong itong gobyerno sa mga magsasaka natin. Correct. Wag na lang yung binhi, kasi yung binhi, nariyan na yan eh. May mga binhi na yung mga yan eh, yung mga magsasaka. Kasi mga biyanan ko, mga magsasaka yan eh. May mga binhi na sila, hindi sila nauubusan. Yung makinarya, yung mga patubig, yung mga abono, meron ba ibigay na gano'n ng gobyerno? Wala. So ang mangyayari, partner, Pambayad sa labor. Pambayad sa labor. Ang mangyayari, partner, no, magkukulang ang magiging ani ng mga magsasaka
dahil walang ibinibigay na tulong ang gobyerno at higit sa lahat, magkukulang din ang supply ng bigas. So, dahil pinatigil nila ang importasyon o pagpasok ng bigas dito sa ating bansa, magkukulang tayo ngayon ng kakainin, partner. Kumbaga, kung sa madaling salita, partner, pinaganda lang ni Marcos ang title, pero sira ang nilalaman. Si Bongbong di ba? Meron siyang bini, magandang bini yung partner. Oo, ano agad? Yung kakatanim na, harvest agad. Partner Bimar, okay yun ha. Pasok, partner Bimar. Diyan, banid-banid solution pa kayo, dapat yung mahiwagang binhi ni BBF na kapag tanim lang, ani na kaagad. Yun dapat ang kanyang ibigay. Kasi masyado pa tayong nagpahirap dito Alam nyo, kung talagang solution at solution lang din, hindi dapat banid solution, pasador solution, hindi ganon. Kaya napkin solution. Kailangan... Pwede ba sabihin niya, pasador solution? Anak ka ng tatay mo. Hindi, kasi pang-ampat naman yun sa mga di ba? Ang mga tumatagas. Yon. So, alam nyo, dapat lang na itong si BBM, tagal na rin siya at pinangunahan na nga niya sa una pa lang, naging secretary na siya ng Department of Agriculture. So doon pa lang sa kanyang pagiging secretary sana, akala natin, alam niya na ng problema talaga na tukoy niya na dapat itaya na muna niya, alamin niya muna kung halimbawa sa loob ng isang anihan ng palay sa lugar ng Nueva Ecija, umaani ito ng 1,000 tonelada ng palay. O di, kailangan magpatayo ka na kaagad yan ng storage na 1,000 tonelada. Pagkatapos, yun nga, kung seryoso ka pa rin talaga, lahat ng mga gagamitin, ito man ay mga kalabaw, baka, mga hayop, dapat subsidize ng gobyerno. Pagkatapos, syempre, doon na rin ang dadalhin nyo na rin sa gobyerno or doon sa isang storage na hawak ng gobyerno, ito pong mga palay na makukuha. At diretso na yung bayad doon, diretso na rin doon. Kumbaga, ikakaltas na lang lahat doon, mga ginastos. Nang sa ganon, maiwasan po yung mga ahente, yung mga middleman, mga malalaking buyers, maiwasan po yan. Pag nakat po yung ganung itong mga namamagitan po dito sa gobyerno at saka sa tao, iniwala po kayo, malaki po ang matitipid ng ating gobyerno, baka nga tayo pa uli yung mag-export ng ating mga bigas dahil marami po talaga mga supply natin. Yung problema lang, wala po talaga sa ayos ang ating sistema sa ating bansa. Partner, basa tayo ng mga viewers natin magsasaka. Kawawa naman kami magsasaka, sabi ni Neneng Vega. Kasi ngayong katapusan ng August, harvest na pero ang mura ng bili nila ng palay. Yan ang katotohanan, partner. Basahin ko, partner, itong bumati kay partner Bisdak, si Alice 97 na nagbigay sa atin ng hanap buhay. Belated happy birthday, Bisdak, and gandang hapon mga kapartner, Birada Aguila. Ayan. Sabi naman ni Duquesa, irrigation, fertilizer, and storage ang kailangan ng farmers. Maraming salamat din kay Joss. Yan, kamukha niyang irrigation na yung mga partner, kasi doon sa amin sa Pangasinan, palpak ang irrigation, hindi nagamit dahil nga sa napakalaki ng ginawa nilang pinakakanal, daluyan ng tubig, ang layo ng ng ilog na pagkukuhanan ng tubig. Ngayon, ikaw ngayon mayroon kang isang taniman, kalahating hektarya, isang hektarya, gagastos ka ngayon ng 2 container ng krudo, hindi pa nakakarating doon, ubos na yung krudo mo. Bakit? Kasi napakalayo, napakalaki ng kanal na imburnal na ginawa nila. So, ikaw ngayon na magsasaka, ayaw mo nang gawin kasi nga, piruin mo, gumastos ka na ng 2 container na krudo, gumastos ka ng 2,000, hindi naman nakinabang ang pananim mo dahil hindi nakarating doon ng tubig Doon pa lang sa mga puntong ito yung mga dapat pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Itong mga sistema ng mga nakaraan mga panahon noon pa yan Matagal na yun.